Sumulat ako upang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko mula sa aking naging bagong kaibigan na nakasama ko sa aking trabaho. At nangyari ang nakakatakot kong karanasan na ito noong taong 2009. Sa edad ko na 21. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Adolfo, tubong Bicol, at naninirahan sa lalawigan ng Sorsogon. Taong 2009, lumuwas ako ng Maynila upang magtrabaho sa isang pabrika ng paggawaan ng paputok. Marami kaming trabahador sa nasabing pabrika. Subalit, wala akong ganong kaibigan doon kasi nga bago lang ako. Isang araw nun, merong nag-apply na bagong trabahador at agad din naman itong natanggap. At siya ang naging kaututang dila ko ng mga panahon na yon. Hanggang sa naging unti-unti kaming malapit sa isa't isa. At nagpakilala naman siya sa akin sa pangalang Anton. Hindi niya po tunay na pangalan. Lumipas ang mga araw, sir, at mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. At siya din ang palagi kong nakakasama sa tuwing oras ng aming pananghalian. Subalit, tila ba may kakaiba sa kinikilos ng aking kaibigan na to. Kasi sir, napapansin ko, sa tuwing nag-uusap kami, ay hindi ito makatingin ng diretso sa akin. Palagi lang itong nakayuko. At madalas din itong pagpawisan. At tila ba iba ang lumalabas na amoy sa kanyang katawan. Pero mabait ang kaibigan ko na to. Hindi siya madamot. Kasi madalas itong manlibre ng merienda. At madalas din itong manlibre sa karinderya sa labas lang ng pinagtatrabahuan naming pabrika. Isang araw nun, sir, habang kumakain kami dun sa may karinderya, aksidente kong napatid ang isa sa mga katrabaho namin. Habang naglalakad ito, bit-bit ang isang mangkok ng sinabawang ulam. Nagalit ito sa akin at malakas akong binatukan ito sa ulo. Pero hindi ako pumalag kasi kasalanan ko rin naman talaga yung nangyari. Sinabihan ko na lang ito na babayaran ko na lang yung natapon ko na pagkain. Ngunit hindi ito pumayag at binatukan ulit ako nito sa ulo at walang habas akong pinagmumura. Habang dinuduro ako ng lalaki na to, biglang tumayo si Anton. Sinabihan niya ito na tumigil na. Matalim ito na tinitigan ng aking kaibigan na tila ba gusto niya na itong suntukin. Nagkatitigan ng dalawa. Subalit, natigil naman sila nang awati na sila ng iba pa naming mga kasamahan. Mabilis naman na humupa ang tensyon at nagpatuloy na kami sa pagkain. Pero nararamdaman ko pa rin na masama ang titig sa amin nung lalaking nakaalita namin. Kinahaponan, magkasama kaming nag-out ni Anton sa trabaho. Habang naglalakad kami, ay naisipan na namin na tumigil sa isang tindahan upang bumili ng sigarilyo. At naisipan na rin namin na uminom ng tag-isang boteng alak. Habang masaya kaming nagiinuman ni Anton, namataan naman namin yung katrabaho namin, yung lalaking nakaalita namin dun sa may karinderya. Mag-isa lang itong naglalakad sa may gilid ng kalsada habang humihitit ng sigarilyo. Buti na lang, hindi niya kami nakita sa may tindahan kung nasaan kami ni Anton. Dahil kung hindi, paniguradong gulo na naman ang mangyayari sa amin. Kasi sir, may pagkamayabang talaga yung taong nakaalita namin na yun. Samantala, pagkatapos naming masilayan yung taong nakaalita namin na yun, bigla na lang na nagpaalam sa akin si Anton. Wika nito, may kailangan daw siyang gawin sa kanyang inuupaang bahay. Pumayag naman ako na mauna na siyang umuwi kasi naisip ko na baka may mahalaga talaga itong gagawin. Kaya dali-dali itong nagpaalam sa akin tsaka tuluyan ng umalis. Kahit na hindi pa naman namin nakakalahati ang iniinom naming alak. Pero ako, bago ako umalis dun sa may tindahan, inubos ko na muna yung iniinom naming alak. Sayang kasi, binili namin yun.
At nang maubos ko na nga ito, ay marahan na akong naglakad patungo sa inuupahan ko ring bahay. Naglakad lang ako. Hindi na ako sumakay ng padjak o ng jeep kasi hindi naman kalayuan ito. Nang makarating na ako sa bahay, ay agad-agad akong nagpalit ng damit at nagasikaso na rin ako ng aking kakainin. Noong mga panahon na yun, sir, meron naman akong rice cooker. Meron din akong oven, kaya hindi mahirap sa akin na magsaing at mag-init ng aking hapunan. Kinabukasan, maaga na naman akong gumising para pumasok sa trabaho. Hindi na rin ako nag-almusal sa bahay kasi nakasanayan ko na kumain doon sa may karinderya na malapit lang sa aming pinagtatrabahuan. Nang makapasok na ako, ay agad kong hinahanap si Anton. Subalit hindi ko siya nakita. Hanggang sa nalaman ko na lang na hindi pala ito pumasok. Pero nagtataka ako kasi hindi rin pumasok yung nakaalita naming katrabaho. Habang abala ako sa ginagawa ko sa may pabrika, hindi mo waglit-waglit sa aking isipan si Anton. Wala po akong gusto kay Anton, sir. Siya lang po kasi ang tanging kaibigan ko dun sa may pabrika. Lumipas ang maghapon. Uwian na. Bago ako umuwi sa bahay, ay naisipan ko na muna napuntahan si Anton sa kanyang inuupahang bahay. Pagkatapos kong mag-out sa trabaho, ay dumaan na muna ako sa isang convenience store upang bumili ng 2 kanang alak at sinamahan ko na rin ng 1 kahang sigarilyo. Naisipan ko kasing makipag-inuman sa kaibigan ko dahil naudlot yung pag-iinuman namin kahapon. Nang makarating ako sa kanyang inuupahang bahay, ay agad-agad ko namang tinawag ang kanyang pangalan. Subalit, walang tugon si Anton sa aking pagtawag. Kung kaya't marahan na akong lumapit sa kanyang pintuan at sunod-sunod ko na itong kinatok. Ngunit wala pa rin itong naging tugon. Siguro wala ito sa kanyang bahay. Kaya naisipan ko na tumambay na lang munang saglit dun lang sa harap ng kanyang inuupahang bahay. Kasi naisip ko na baka umalis ito o baka meron lang binili. Habang hinihintay ko si Anton, ay nagsindi na muna ako ng 1 stick ng sigarilyo upang hindi naman ako mabagot sa kakaintay ko dito. Habang nasa kasarapan ako ng hititbog ako sa sigarilyo, ay natanaw ko na si Anton na papalapit sa akin. At may hawak itong pulang supot na halata mong galing ito sa palengke. Nang malapit na to sa kanyang inuupahang bahay, kung saan ako nakaupo sa isang sulok, bigla itong nagulat. Natila ba, hindi niya ako gustong makita. Tinanong pa ako nito kung bakit ako pumunta doon. Pero mabilis naman akong sumagot. Sinabi ko dito na nais ko lang na makipag-inuman sa kanya. Pero tinanggihan ako ng aking kaibigan na sa susunod na araw na lang daw namin gawin. Pero kinulit ko siya ng kinulit hanggang sa mapapayag ko nga ito. Kaya ayun nga, pinatuloy na niya ako sa kanyang bahay. Nang makapasok na kami sa loob ng kanyang bahay, sinabihan ako nito na umupo na lang muna saglit at ilalagay lang niya yung kanyang mga pinamili sa may kusina. Nung makaupo na ako sa may sala, ay nilabas ko na yung daladala kong alak, tapos nagsindi uli ako ng sigarilyo. At dahil sa naiinip ako sa pag-aantay, naisipan ko na pumunta sa may kusina upang tignan kung anong ginagawa ng kaibigan ko. Nang makarating ako sa may kusina, sir, bumungad agad sa akin yung pira-pirasong karne na nakalagay sa may palanggana. At muling nagulat si Anton nang bigla akong sumulpot sa may kusina. At biglang kumunot ang noo nito nang masilayan niya ako. Kaya tinanong ko siya, sir, kung bakit napakarami niyang karne na pinamili. Pero hindi ako sinagot nito at nagpatuloy lang siya sa paghihiwa ng mga karne. Napansin ko rin yung daladala niyang supot kanina na halos hindi pa ito nagagalaw. Kung kaya't naisip ko na hindi kasama yung mga karne na hinihiwa niya dun sa kanyang pinamili. Magtatanong pa sana ako sa kaibigan ko. Subalit, nagalit ito at tinaasan ako ng boses. At sinabihan ako nito na doon ko na lang siya intayin sa may sala. Nakaramdam din ako ng takot ng mga oras na yun. Lalo na nung titigan ako ni Anton
dahil nanlilisik ang mga mata nito na para bang nais na niya akong lapain. At dahil sa paggalit niyang sabi sa akin, kaya nagmamadali akong bumalik sa may sala at doon ko na lang talaga siya hihintayin. Kasi nga nanginginig na ako at naramdaman ko talaga na may panganib para sa aking sarili. Para kasing ibang Anton na yung kaharap ko kanina dun sa may kusina. Makalipas ang ilang minuto na paghihintay, biglang lumabas na si Anton mula sa kusina. Dala-dala nito yung isang mangkok na naglalaman ng adobo. Nang makalapit na ito, ngumiti siya sa akin. Naupo sa may sementadong sahig at sinabi nito na umpisa na namin ang aming inuman. Noong mga sandaling yun, sir, napatingin ako sa may adobo. Nakakatakam ito at parang gusto ko na itong kainin. Kasi napakabango ng aroma nito at para bang napakasarap talaga ng pagkakaluto. Dahil sa niluto na yun ni Anton, ay napasarap ang aming inuman. Kaya muli kaming bumili ng alak kasi nabitin kami dun sa aming ininom. Pero naisipan namin na gin na lang ang inumin namin kasi masarap naman yung pulutan. Habang nagiinuman kami, sinabayan na namin yun ng usapan. Hanggang sa makalahati na namin yung iniinom namin na 4 kantos. Nasa kasarapan na kami ng pag-uusap ni Anton nang bigla akong nakaramdam na naiihi. Kaya nagpaalam ako kay Anton na magbabanyo na muna ako. Sinabihan naman niya ako at tinuro na rin niya sa akin na nasa labas ang kanyang palikuran. Kung kaya't mabilis akong tumungo dun kasi ihing-ihi na talaga ako. Nang makarating na ako doon sa may palikuran, ay agad akong umihi. Subalit, agaw pansin sa akin yung masangsang na amoy na naaamoy ko banda dun sa may palikuran. Tila ba amoy ito ng nabubulok at nangangamoy din na namuong dugo. Kung kaya't naisipan kong tignan ang likod ng palikuran, baka kasi dun lang nagmumula yun. Pero wala naman akong nakita na patay na hayop dun. At sadyang nanunood talaga sa aking ilong yung masangsang na amoy. Kung kaya't napagpasyahan ko na bumalik na sana dun sa loob. Pero naagaw ang pansin ko ng isang kulay blue na drum na nakapwesto malapit sa may kusina na nakadikit dun sa may pader. At dahil sa kuryosidad ko, nilapitan ko yung drum. Pagkalapit ko, binuksan ko ito. At pagbukas nito, biglang umalingasaw ang nakasusulasok na amoy. At nanlaki ang mga mata ko. At halos napako ako sa aking kinatatayuan dahil sa nakita ko, sir. Kasi ang laman ng drum ay putol-putol na parte ng katawan ng tao. At agad ko naman itong nakilala dahil sa pugot na ulo na nakapatong dun sa may ibabaw ng mga putol na parte ng katawan. At halos maligo ko sa sarili kong pawis dahil sa takot at sindak na nararamdaman ko. Ngunit, sir, ang mas nagdagdag pa ng hilakbot sa akin, yung bigla na lang na sumulpot si Anton sa may likuran ko. Nakatitig ito sa akin ng masama. Namumula ang kanyang mga mata at unti-unti na ring nagbabago ang kanyang wangis, maging ang kulay ng kanyang balat at marahan din ang pag-usbong ng kanyang mga balahibo. Ng mga oras na yun, sir, doon ko napagtanto na aswang pala ang aking matalik na kaibigan. Matapos makapagpalit ng anyo ni Anton, ay marahan itong lumapit sa akin, tsaka ako ibinalibag nito sa may pader. Halos mawalan ako ng malay sa lakas ng paghagis sa akin ni Anton. Pagkatapos niya akong ibalibag, ay marahan ulitong lumapit sa akin at tsaka ako sinakal nito sa leeg. Akala ko na mga gabi na yun, sir, ay katapusan na ng aking buhay. Ngunit nagulat na lang ako nang binitawan ako ni Anton at sinabihan ako nito na umalis na at lisanin na ang kanyang bahay. At sinabihan din ako nito na huwag kong ipagsasabi ang aking mga nasaksihan, lalong-lalo na ang kanyang lihim na pagkatao. Pagkatapos sabihin sa akin yun ni Anton, ay dali-dali na akong tumayo at tumakbo na papalayo dun sa kanyang bahay. Naisip siguro ni Anton na kahit papano ay tinuring ko siya na isang tunay na kaibigan at naging maganda rin ang aming pinagsamahan.
Kinabukasan nun sir ay hindi na pumasok si Anton at tuluyan na siyang umalis sa aming trabaho. Wala na rin naging balita doon sa pagkawala ng isa naming katrabaho. At inilihim ko lang lahat yon mula sa pabrika na aming pinagtatrabahuan. Umalis na rin si Anton sa kanyang inuupahang bahay. At simula nun, wala na rin akong naging balita sa kanya. Hanggang dito na lang ang kwento ko, sir. Hango po ito sa tunay kong karanasan. Patungkol sa nilalang na tinatawag nating aswang. Na nagpapanggap bilang isang normal na tao. At itinuring ko pa ito bilang aking pinakamatalik na kaibigan. Maraming salamat po sir kung mapipili niyo po ang aking kwento. At magsilbing aral din po ito sa ating mga tagapakinig. Muli po, hanggang dito na lang po ang aking kwento. At nagpapasalamat po ako sa inyo. Ako po ito si Adolfo ng Sorsogon.